Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa Born to Shine. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Cinema Insight English. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Mas lalong lumala ang kapalaran ni Dara nang puntahan niya si Freddy, umaasang matutuldukan ang gusot sa pamamagitan ng direktang pag-uusap. Ngunit mariin ang naging pasya ni Freddy, tumanggi siyang ipagpatuloy ang immoral na relasyon. Alam niyang labis nitong nasaktan ang kanyang asawang si Vanna at marami pang iba. Tahasan niyang sinabi kay Dara na ang lahat ng kanilang nakaraan ay tuluyan ng tapos. Pinakiusapan pa niya itong huwag nang lumikha ng dagdag na gulo sapagkat nakatuon na siya sa pagprotekta sa kanyang pamilya at taos-pusong humingi ng tawad kay Vanna sa kanyang mga pagkakamali. Hayagang inamin ni Freddy na mahal niya ang kanyang asawa at ang kanilang anak na si Eliza. Sa narinig, sumabog si Dara sa galit at kawalan ng pag-asa. Inakusahan si Freddy na iniwan siyang bigo at walang mukhang maipapakita sa lipunan. Iginiit niyang winasak ni Freddy ang kanilang mga profesional na buhay at karera. Ngunit hindi niya alam na si Vanna ay nakatago malapit, tahimik na nakikinig sa lahat. Habang nagngangalit si Dara, lumabas si Vanna na may pang-uyam. Palakpak ang mga kamay na puno ng paghamak. Tinuligsa niya ang walang hiya at makasariling kasakiman ni Dara. Sinabing labis na kalapastanganan ang ipataw ang ganoong di makatarungang kahilingan kay Freddy. Idineklara ni Vanna na matagal nang binabalak ni Dara na sirain ang kanyang kasal at buhay at wala na siyang tiwala rito. Hindi man lang inakala ni Dara na matagal nang nakaplano ni Freddy at Vanna na tuluyan ng putulin ang ugnayan sa kanya. Kaya't bawat salitang nagbubunyag ng kanilang nakaraan, maging ang pahiwatig ng isang lihim na anak, ay malinaw na narinig ni Vanna. Humarap si Vanna kay Dara ng direkta, mariing tinanong ang katotohanan. Si Megan ba ay tunay na anak ni Freddy? Kung gayon, matagal na silang niloko. Mahigpit na binalaan ni Vanna si Dara na kung hindi siya titigil sa pagpapahirap sa kanilang pamilya, dadalhin niya ito sa korte. Kinundena niya ang walang hiya nitong pagtatangkang kumapit sa isang may asawa, inilantad ang kanyang mababang pag-iisip. Maging ang lipunan ay mariing tumanggi kay Dara, kung minsan ay pinahiya niya sina Jenny at Minchie, ngayoy mas matindi ang kanyang pagkakadusta. Ang lason ng kanyang imahe ay nagdulot din ng kapighatian kay Megan nang subukan ni Megan na magtanghal sa entablado upang tapatan ang tagumpay ni Jenny. Nagalit ang mga manonood, hayagang tinanong kung tunay nga ba siyang anak ni Freddy at kumalat ang tsismis tungkol sa matagal na immoral na relasyon ni Dara at Freddy. Ang salaysay na ito ay nagtatampok ng huling pasya ni Freddy, mga akusasyon ni Dara, pagharap ni Vanna, pagtakwil ng lipunan, at pagbagsak ni Megan, isang makapangyarihang yugto ng pagtataksil, pagbubunyag at pagkawasak ng dangal. Habang lalo pang lumalala ang sitwasyon, nagmamadaling tumakbo si Megan sa kanyang lola na si Amelia, takot na takot. Alam na ang iskandalo ng kanyang ina ay kinaladkad pati ang kanyang dangal at kinabukasan sa bingit ng pagkawasak. Habang nakikita niyang gumuho ang kanyang karera, tuluyan siyang nawala ng direksyon, hindi alam kung ano ang gagawin. Kahit sa ganoong kalagayan, labis na nasaktan ang puso ni Amelia para sa kanyang apo, naniniwalang sa murang edad ay hindi dapat naranasan ni Megan ang ganoong kahihiyan at pagdurusa. Samantala, sa ilalim ng galit at pagkondena ng mga tagahanga at publiko, nagpasya si Dara na itigil ang lahat ng panayam at paglabas. Iniwan na siya ng kanyang mga taga-suporta, nasusuklam sa krimen ng pagsira ng pamilya
sa pamamagitan ng bawal na relasyon. Nakita ni Amelia ang pagbagsak ng kanyang apo, kaya't muli siyang tumawag kay Miss Monica, nagmakaawa na kung sakaling humingi ng kapatawaran si Megan at nais bumalik sa Yumi, dapat siyang tanggapin. Ngunit mariing tumanggi si Monica, idineklara si Megan na arogante, walang utang na loob at mayabang. Ipinaalala pa niya kay Amelia na si Megan ay palaging binibigyan ng mas maraming pagkakataon kaysa kay Jenny, ngunit ang kapalit ay pawang pagtataksil na nagbanta sa buong institusyon. Inalala ni Monica na habang paulit-ulit na pinalampas ang malalaking pagkakamali ni Megan, si Jenny ay pinaalis dahil lamang sa maliit na pagkakamali at walang sino man ang nagsikap na ibalik siya. Kaya't ganap na makatarungan ang pagtanggi kay Megan. Si Megan, ipinagyayabang ang dugong, halari at kapangyarihan, ay palaging inakalang hindi siya matitinag. At ngayon, ang kanyang walang ingat na mga desisyon ang nagdala sa kanya ng nararapat na parusa. Wala nang magagawa si Amelia. Takot na tuluyan nang masira ang kanyang kinabukasan dahil sa iskandalo ng pamilya. Muling nagtangkang lumapit si Megan sa pintuan ni Monica. Ngunit si Monica, puno ng galit at pagkasuklam, ay tumangging makipagkita at si Ned ang ipinadala. Sinubukan ni Megan na panatilihin ang kanyang kayabangan, ngunit sa huli ay napaiyak, napagtanto na kung tinanggihan siya ng Yumi, wala nang ibang kumpanya ang tatanggap sa kanya. Mariing sinabi ni Ned na nanatiling matatag sa desisyon ng Astra M na sino mang minsang piniling lisanin ng institusyon ay hinding-hindi na muling matatanggap. At sa gayon, dahil sa sarili niyang walang ingat na pagpili, tuluyan nang bumagsak ang propesyonal na buhay ni Megan. Ang salaysay na ito ay nagtatampok ng pagkadismaya ni Megan, pakiusap ni Amelia, pagtanggi ni Monica, kawalang katarungan kay Jenny, at pagbagsak ni Megan, ipinapakita kung paanong ang kayabangan at iskandalo ay tuluyang nagtulak sa kapalaran ni Megan sa wakas na pagbagsak. Matapos mabigo si Dara sa kanyang pagtatangkang makiusap kay Freddie, lalo pang lumubog ang kanyang dangal. Hindi niya alam na si Vanna ay nakikinig sa malapit. Tinutuligsa siya na para bang isang manonood sa dula nang matanto ni Dara na ang buong pag-uusap ay isang patibong ni Freddie at Vanna. Upang siya'y hiyain, tuluyan siyang nadurog sa kahihiyan. Kahit mariing itinanggi ni Freddie ang kanilang relasyon, walang hiya pa ring sinubukan ni Dara na muling makuha siya. Ngunit sa ilalim ng mapanuyang tingin ni Vanna ay tumakas siya sa matinding kahihiyan. Nang lumabas sa publiko ang relasyon ni Dara at Freddie, nadamay din si Megan sa iskandalo. Mabilis na kumalat ang mga tsismis na hindi siya tunay na anak ng halari. Sa harap ng mga mamamahayag, tila kidlat na tumama kay Megan ang tanong kung si Dio Halari nga ba ang kanyang ama. Nabigla at hindi makasagot, agad siyang tumakbo sa kanyang ina. Sa harap ni Dara, mariing hiningi ni Megan ang katotohanan. Si Dio ba ay hindi niya ama at si Freddie Grandes ang tunay niyang magulang? Bumagsak si Dara sa luha. Hindi makapagsalita, nabatid ni Megan na ang katahimikan ng kanyang ina ay kumpirmasyon ng mga tsismis. Unay natigilan siya, ngunit kalaunan ay sumabog sa galit, kinondena si Dara sa pagpapalaki sa kanya sa kasinungalingan at sa pagpilit kay Dio na tanggapin ang anak ng ibang lalaki. Ang pinakamalaking kahihiyan para kay Megan ay ang pagkakaalam na siya pala ang naging kontrabida sa buhay ni Jenny, samantalang si Jenny ang tunay na tagapagmana ng halari. Si Megan ay isa lamang anak sa labas na ipinagyayabang ang pangalan at karangalan ng pamilya. Si Dara puno ng pagsisisi. Halos bumagsak sa paanan ng kanyang anak, ngunit si Megan, nilamon ng pagkasuklam, ay lumayo. Ang salaysay na ito ay nagtatampok ng kahihiyan ni Dara, panguuyam ni Vanna, pagharap ni Megan, katahimikan ni Dara at pagkamuhi ni Megan, ipinapakita
kung paanong ang pagtataksil at nakatagong katotohanan ay sumira sa mag-ina. Sa kanyang pag-alis, nasalubong ni Meghan ang kanyang lola na si Amelia na dumating upang kausapin si Dara sa gitna ng unos ng mga tsismis. Tahasang hinarap ni Amelia si Dara, tinanong kung si Meghan ay tunay na anak ni Dio. Yumuko si Dara, hindi makasagot. Sa galit, sinampal siya ni Amelia, inalala kung paanong matapos mamatay si Dio ay minahal niya si Dara na parang sariling anak, binigyan ng dangal at pangalan ng pamilya. Ngunit sa huli niloko lamang. Wasak ang damdamin ni Amelia, hindi maunawaan kung paano pa niya matatanggap si Dara. Ang pinakamasakit na katotohanan ay minahal niya si Meghan ng bulag na parang sariling dugo, binigyan ng marangyang buhay, ngunit hindi pala niya apo. Samantala, ang tunay na minahal ni Dio ay si Minchie at ang kanilang anak na si Jenny, ang tunay na sagisag ng pag-ibig, ay matagal niyang itinaboy. Upang makumpirma ang katotohanan, palihim na kinuha ni Amelia ang sample ni Meghan at ipinadala para sa paternity test. Umaasang mali ang mga tsismis. Ngunit ang huling resulta ay tuluyang sumira ng lahat ng pag-asa. Walang dugong halari si Meghan. Ang salaysay na ito ay nagtatampok ng pagharap ni Amelia, katahimikan ni Dara, pagdurusa ni Amelia at pagbubunyag ng DNA, nagmarka ng pagbagsak ng tiwala at masakit na paglalantad ng nakatagong katotohanan. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.